Hello guys! Magandang araw! Panibagong umaga, panibagong pag-asa. So, na-miss ko yung intro ko na yan guys. So, ano nga, araw nga ito ng Martes ng umaga. Gumising na naman nga ako ng 4 a.m. dyan para nga maghanda ng pambaon at pang-almusal ng aking mga chikiting. Uminom na nga ako dyan ng maligamgam na tubig at saka nakapagsalang na nga rin ako ng kanin. Pagkatapos ko nga uminom ng maligamgam ay kinuha ko na nga itong mga frozen foods dito sa rep na aking ibinaba nga nung gabi para nga lumambot na siya. So chicken nuggets nga lang at saka cheese dog ang kanilang pang-almusal at pambaon. Pagkatapos ko nga magluto ay nagtoothbrush at naghilamos nga lang ako tapos nagbihis at umakit na nga rin ako dito sa labas. So dito nga natulog si Dahil sa aming kwarto dahil nga panggabi si Sir so wala akong katabi kaya sa akin nga siya tumatabi. At ayan nga, ginigising ko na nga siya ng mga oras na yan guys at hirap na hirap talaga siyang bumangon kasi antok na antok pa siya at nilalamig nga daw siya. Kaya ayan, naglalambing-lambing nga muna siya sa akin at nagpapabebe. And after nga ng ilang minutong paglalambingan naming dalawa ay bumaba na nga rin siya kaagad. Pagkatapos nga inihanda ko na yung kanyang pang-almusal at saka inihanda ko na nga rin itong kanyang pambaon. So yung sunog na cheese dog nga guys ay sa kanya ko nga inilagay dahil favorite niya nga kapag sunog. After niya nga mag-almusal dyan ay pinaliguan ko nga siya dahil naglambing nga siya na magpapaligo nga daw siya sa akin. Pagkatapos nga ay binihisan ko na rin siya kaagad and after nga noon ay kinuha ko na nga rin itong mga gamit niya at lumabas na nga rin kami kaagad. Kinuha ko na nga rin itong motor at gumora na nga kami palabas. So maaga pa nga yan guys, hindi pa masyadong maliwanag. Wala pa yatang 5:30 yan nung kami nga ay makalabas. Dahil nga si Dayan ay mabilis kumilos, mabilis kumain at napaliguan nga ng maaga. So tuwan-tuwa ako guys kapag wala nga yung simo dahil mabilis nga matapos siya sa kanyang mga ginagawa. Unlike kapag may simo yan guys, Diyos ko po, nakakailang bunganga na ako bago pa yan sumunod sa akin. Pagkadating nga namin sa bahay ni Madir, ayan nabutan ko nga si Amara kumakain pa. Tapos nga si Ate Apple ay nagliligpit pa lang ng higaan so kagigising lang niya. Kinuha ko nga lang yung bag, tapos bumalik na nga ulit ako dito sa labas. At ayan nga, wala nga masyadong laman yung aming tindahan kasi nga araw yan ng pamimili ni Mama, Martes. Bago nga ako nag-display ay pinatugtog ko nga muna itong aking malit na speaker para naman habang ako'y nagdi-display ay may tugtog at ganahan ako. Fast forward na nga, tapos na nga ako mag-display ng mga oras na yan at oras na nga para ihatid ko na nga yung mga estudyante. Napuyuran ko na nga rin dyan yung dalawa at kami nga ay palis na nga ng mga oras na yan at yan nagbabay na nga sila sa kanilang mami at ayan, piniflex pa nila yung 100 pesos at nakaburaot nga sila sa kanilang lulubanjo ng kanilang pambili ng pangmeryenda. Dumaan nga kami dito sa Alphamart at dito nga namin ibibili yung kanilang naburaot na 100. O diba, mga bata pa lang ay magaling naman buraot. At ayan na nga, namimili na nga sila ng kanilang bibilhin dyan. At sa sobrang daming pagpipilian ay hindi nga nila alam kung anong kanilang kukunin. So si Dayan nga ay kumuha ng marshmallow at ito naman si Amara ay kumuha ng Pocky. Tapos ito, kumuha na rin nga sila ng tigi-isang Zesto. And after nga nilang kumuha ng kanilang mga pangmeryenda dyan, ay nagbayad na nga rin kami kaagad at inihatid ko na nga sila sa school. So hindi ko na nga sila na-videohan nung ibinaba ko nga sila sa school. Bumalik na rin nga ako agad para sunduin naman ito si Ate Apple at ihahatid ko na nga rin. After ko nga maihatid si Ate Apple ay bumalik na nga agad ako sa tindahan tapos nagpakulo na nga ako nitong tubig dahil nga magkakape na nga ako at coffee time ko na yan dahil kulang ang morning kapag walang coffee dahil coffee is life. Meron nga din pala kami dyang bonete na tinapay tapos nagluto si mama ng itlog, pinapalaman nga namin dyan sa bonete. Habang nagkakape nga ako dyan, ay hinihintay ko nga si Ate Kate na lumabas para nga maihatid ko na rin siya. Maya-maya nga lang din yan, ay lumabas na nga rin ito si Ate Kate. At ayan, nakaburaot na naman siya ng 100 pesos sa kanyang mami dahil nga daw siya ay top 2. So, deserve daw niya magbaon ng 100, o diba? So, naihatid ko na nga din si Ate Kate ng mga oras na yan at sabi ko nga ay magbabay na siya sa aking vlog. So, that's it for today's video.